Manatagdagan, mababawasan. Makakanda busit-bisit lang ang buhay mo eh. Ba't magwa-worry ka pa? Ba't mag-aalala ka pa? Diba? Hindi mo kontrolado, mag-aalala ka pa. That's not wise. That's unwise. That's not good. That's bad. Ha? Hindi makabubuti ang worry. Kalokohan ng mag-worry. Malaking kalokohan ng mag-alala. As if you don't have a big God within you. Pero tayong mga Kristiyano, hindi po tayo dapat ganyan. Dumarating po sa atin ang pag-worry. Kung mo sabihin, kasi po, tao lang po tayo. Nandun na po ako, kasama po ako doon. Pero what I mean is, kung ano ang pinaparating sa atin ng salita ng Diyos. The Bible is very clear na talagang sabi ni Jesus, hey, do not worry. Ilang beses po niya binanggit yan. Meron po mga verses yan, especially sa book of Matthew at Luke. At ngayon po, yung Luke, yung Lucas, ayan. Yan po ang ating bubulay-bulayin ngayon, no? May mga Bibles po ba kayo? Open it to Luke chapter 12 verses 22 to 26. Luke chapter 12 verses 22 to 26. So, ngayon po ay Tagalog na Bible ang gagamitin natin para mas mabigyan din natin yung gusto ng Lord na maski umulan po kasi malinsangan dahil ayan meron tayong electric pan na dala. Okay? So, yun po gusto ko sabihin po sa inyo. Off ko muna yung electric pan. So, tayo po ay talaga po namang pinaboran na po ng Panginoon. We know that. Nasa atin na po yung favor niya. Yan po ang pinaka-first step dito. Dahil mga Kristiyano po tayo. Hindi dahil sa pinagmamalaki natin na anything, kundi dahil si Lord Jesus nabubuhay na sa atin. Dahil naniwala tayo dun sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Okay, I think let's proceed na sa ating sharing, no? Sabi ko na nga po, Luke chapter 12, para kong suman sa damit ko. Luke chapter 12, verses 22 to 26. Luke chapter 12, verses 22 to 26. Lucas 12, mga talatang 22 hanggang 26. O, di ba? Okay. 22 tayo. Saan ba? Yan. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Diba? Sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Wariin ninyo ang mga uwak na hindi sila nangaghahasik ni nagsisigapas man, na walang bangan ni kamalig man, at sila'y pinakakain ng Diyos. Gaano ang kahigitan ng kahalagahan ninyo kaysa mga ibon. Higit pa tayo sa mga ibon. Kung yung mga ibon nga pinakakain ng Diyos pinakakain ng Lord. O ito yung 25. At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Kung hindi nga ninyo, last na po ito, kung hindi nga ninyo magawa kahit ang lalong maliit, bakit babalisa kayo tungkol sa mga ibang bagay? Well, binibigyan din po ng Lord dito na ang pagkabalisa po ay nakaka-high blood. Sasabi niya, sino ba sa tingin ninyo, nasa pagkabalisa ninyo ay makapagdadagdag sa inyong buhay? Actually, ang pagkabalisa po hindi po nakakadagdag sa buhay. Ito po ay nakakabawas, nakaka-stress, ika nga po. Okay? Ayaw ni Lord na ma-stress tayo. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay maging, ang tawag dito, maging conscious masyado sa mga problema ng buhay.
Si Jesus ang solusyon sa lahat. Hayaan natin si Jesus ang gumawa ng paraan at ng solusyon. Okay? Ikokos niya sa atin ang dapat nating gawin. Magtiwala po tayo sa Kanya. Kasi kung hindi, bakit siya nagbibigay ng mga ganitong mga instructions sa atin na huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-alala. Kasi alam niya ang mga tao likas na matatakutin, likas na maalalahanin, likas na magagalitin, madaling uminit ang ulo, madaling mag-worry. Isa na po ako doon, o di ba? Kalaban ninyo, hindi ako ipokrito. Dumarating po sa akin yan. Kailan nangyari yan sa akin? Kahapon ng umaga. Then talaga namang inayos ng Lord lahat. So ito po ako, babahagi ko sa inyo based on my experience. I cannot just say, tell things here tapos hindi ko naman naranasan. Of course, I experience it. I experience those things. Okay, dahil nga po sa naranasan ko, alam ko naman po kung paano po ito bahagi ko sa inyo. No? So, yun po. Ang Panginoon po natin, napakabuti po niya. Hindi niya tayo pababayaan. Okay? Gusto lang niya mag-relax lang po tayo at hayaan natin siya ang kumilos sa lahat. Okay? At ikokos niya tayo, nakikilos din siyempre, pero yung yung mga bagay na hindi mo kontrolado, hayaan po natin siya doon. No? Siya po ang may control sa lahat. At tayo po, magtiwala po tayo sa Kanya. Mahal po niya tayo at hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Thank you very much po sa inyong pagsama sa akin sa morning na ito. Bagamat medyo maalinsangan po, mainit po talaga, grabe. Umulan po kahapon, matindi yung ulan, pero despite that heavy rain, mainit pa rin yung umaga. Kaya may electric fan tayo dito. So ayun po, gusto ko po kayong anyayahan na manalangin ngayon. Magdasal tayo, mag-pray tayo. Okay? Lord Jesus, sa araw pong ito, kinukumit po namin lahat sa inyo. Yung mga takot namin, kabagabagan namin, problemang financial, Lord, alam naman po ninyo. Pero alam po namin, Panginoon, higit sa lahat, you will provide a way sa lahat ng ito. Sabi nga ng kanta ni Don Moen, God will make a way. We believe in it, Lord. At sa amin, natapos na po yun, Lord. Tapos na po lahat dahil sa cross, nagtagumpay na po kayo. Kline-claim po namin yun, Lord. Kline-claim din namin yung mga manifestations, Panginoon, ng mga blessings na ibibigay mo pa sa amin. Alam ko, mag-bless po kami lalo. Hindi kami magkukulang. You will bless us more to be a blessing to others also. Dahil yan po naman ang inyong Panginoon, ang inyong pong hangarin. Gamitin kami as ambassadors of Christ para kami ay makabless din ng ibang tao. Salamat po, Lord Jesus. Sa umaga pong ito, alam ko, we are already blessed at blessed forever. Naway maging conscious kami sa pag-ibig at pagmamahal mo at doon sa ginawa mo sa krus, Lord Jesus. Sa pangalan mo, Lord Jesus. Amen. Amen. Okay, so PS, may pahabol na salita po tayo, no? Kailangan nating matutunan yung habit ng pagbabasa ng Bible. Okay, meron akong mga ibang kilala mga Kristiyano na hindi masyadong habit ang pagbabasa ng Biblia. Well, yan po ang lakas natin. Yan po ang fulfillment nating mga Kristiyano na tayo po ay lumalago. Lalaguran tayo kay Kristo sa pag-aaral ng kanyang mga salita at hindi sa kung ano-ano pa po. Hindi sa church attendance mo, hindi sa mga religious activities yun, no? Sa pag-aaral po ng Bible. Iba na po ang panahon ngayon at marami na pong paraan para ma-access ang Bible. Marami na po sa mga apps, no? Walang excuse ang sino man na hindi magbasa. Magbasa po tayo. Pero ako talaga nagbabasa pa rin ako ng mga old school na ganito ng mga libro dahil ito hindi po, wala po siyang after sa akin. Kumbaga sa pagkain after taste, yung mga parang epekto sa akin na ano. Kasi nakapanghina pag laging sa digital nagbabasa. At least dito okay po. Mas maganda pa rin ang physical book, no? Bumili kayo, marami pong ganito. Wala excuse ang sino man parang di magbasa-basa. Lumago tayo sabay-sabay kay Lord Jesus. Dahil yan po ang naisip. Yan ang gusto niya na ating pong maranasan. Salamat po. Jesus truly loves us.